Eto palang Maynila, mainit, mabaho, malagkit ang init, maingay. Nagdadramang litanya ni Lyra na parang opening para sa isang drama. Huminto ang bus sa Cubao Terminal na parang baboy na isasalang sa lechon sa lakas ng kaskas ng preno. Manong, parang final destination na natin to ah. Dahan-dahan naman ho. Bulalas niya kasabay ng ibang pasahero. Tumayo na siya para bumaba. Hawak ni Lyra ang sobrang sikip na maleta sa isang kamay at ang folder ng mga requirements niya sa kabila. Manila, here I come! Bulong niya sa sarili kahit may bahid ang kaba ng boses. Sumalubong agad sa kanya ang hangin na may halong usok, amoy ng pritong isaw, at pawis ng daan-daang estrangherong nagmamadali. Sa probinsya, sanay siyang gumising ng amoy ng damo ng kalabaw at kape ng nanay niya. Doon, parang carbon monoxide na may halong sawsawang fishball ang nalalanghap niya. Pero, itinuwid niya ang likod at kinuha ang cellphone. Nakangiti ang pamilya niya, ang mga magulang at 3 nakababatang kapatid sa wallpaper. Naalala niya ang pamamaalam ng mga ito sa terminal 2 gabi na ang nakakaraan. Anak, kayang-kaya mo yan. Basta sipag at tiyaga. Sabi ng kanyang tatay, sabay pisil ng magaspang na kamay sa kanyang balikat. Ate, wag mong kalimutan ah. Next sem na yung tuition ko. Sabat ng nakababatang kapatid na lalaki. At syempre, ang nanay niyang hindi mapakali. Sunod-sunod na nilagay sa bag niya ang nilagang itlog at pandesal hanggang halos bumigay ang zipper. Ngayon, nakatayo sa gitna ng gulo ng Maynila, huminga si Lyra ng malalim. Ipagmamalaki niyo ako. Tanghaling tapat na at dikit na sa likod ang manipis na blouse niya dahil sa init ng Maynila. Tumuloy na muna siya ng ilang araw sa mumurahing inn dahil naghahanap pa siya ng matitirahan. Pero gabi lang naman dahil kapag sa araw, kahit maraming dalang gamit, naghahanap siya ng mapapasukan na trabaho. Nakapasok na siya sa 3 opisina ng umagang yon, dala-dala ang paulit-ulit na practice ng ngiti. Sa unang kumpanya, halos hindi siya nilingon ng receptionist. Presyo may po? Opo ma'am. Inabot niya gamit ang 2 kamay. Isang tingin lang at ibinalik ka agad yon. Sorry ma'am, kailangan namin may 2 taong experience. Umawang ang kanyang bibig. Pero kakagraduate ko lang. Next po! Sa ikalawa, nakarating siya hanggang sa HR assistant. Any referrals? Kilala? Backer? Tanong nito habang nakataas ang kilay. Nanay ko po, kilala ang barangay captain namin? Halos matawa ang HR. Sorry ma'am, hindi po yun ang hinahanap namin. Sa ikatlong rejection, para bang butas na ang confidence niya. Hila-hila niya ang maleta, parang batang ayaw sumunod. Ganito pala. 4 na taon akong nag-aral, nagtisis hanggang madaling araw, nagtiis sa mga groupmates na hindi marunong mag-encode tapos ngayon, rejected? Parang kaning lamig. Nakarinig siya ng nagtitinda ng kwek-kwek. Ganyan talaga dito ate. Laban lang. Kwek-kwek na lang, 20 pesos, 4 na peraso. Umungol ang sikmura niya ng malakas. Sige na nga kuya, damihan mo ng suka. Nang makakain, bumalik ang kaunting tapang ni Lyra. Tiningnan niya ang address ng bagong tirahan. At least may matutuluyan ako. Sa ika-20 minuto ng paghatak ng maleta, sa bitak-bitak na sidewalk at iwas sa motor, nagsalita na siya mag-isa. Bakit hindi pantay ang sidewalk ng Maynila? May tambay sa sari-sari store na nagsabi. Ate, saan ang swimming? Parang ang bigat ng dala mo ah. Swimming sa luha ko kuya. Balik niya at halos matapon ng red horse ng lalaki sa kakatawa. Sa wakas, dumating si Lyra sa kalawangin na gate ng compound. Tiningnan ulit niyang address. Eto na yon? Grabe, nakakahingal. Naghihintay ang landlady na si Ate Mila. Malusog na babae na nasa 40s, nakaduster at may rollers pa sa buhok. Probinsyana ka, di ba, Lyra? Opo ate, salamat po sa pagtanggap kahit online lang tayong nagkausap. Sorry na, delay po ang punta ko. May mga papeles pa po kasi akong hinintay. Basta may deposit, walang problema. Ipinagpag ni Ate Mila ang mga susi.
Sumunod siya paakyat sa makipot na hagdan. Kada apak, parang anunsyo sa buong barangay ang kalabog. Pagbukas ng pinto, napasinghap si Lira. Hindi kagandahan, pero malawak naman ang space. Kaya okay na sa kanya yon. Malapit din yon sa mga company na pwede siyang mag-apply. Kaya hindi magastos sa pamasahe. Pag-alis ni Ate Mila, bumagsak siya sa kama. "Hi, congrats self," bulong niya sa kisame. "Makakapagpahinga ka na." Nag-vibrate ang cellphone. Video call yon mula sa kanyang ina. Agad siyang umayos, inayos ang buhok at sinagot. "Hello, Ma." "O anak, kumusta? Nakapasok ka na ba sa trabaho?" Bahagyang natigilan si Lira. Nag-a-apply pa po. Ang dami pong opportunities dito." Nagniningning ang mga mata ng nanay niya. "Sabi ko na nga ba, mabilis kang makakahanap dyan sa Maynila. Dito sa probinsya natin, wala namang trabaho." Sa background, sigaw ng mga kapatid. "Ate, padala ka agad ah." Pilit nang umiti si Lira. "Oo, soon." Pagkatapos ng tawag, bumalik siya ulit. "Soon daw. Soon kapag nanalo ako sa loto. Hirap nga maghanap ng trabaho." Kumulo ulit ang tiyan niya. Binuklat niya ang bag at nakita ang isang pack ng Skyflakes doon. Napabuntong hininga siya at kinain na lang yon. Maya-maya may kumatok. Pagbukas niya, isang babae na halos kaedad niya, naka-messy bun at may hawak na cup noodles. "Hi! Bagong salta ka, no? Ako si Trina, room 3B. Kapag nagutom ka, may tindahan sa kanto pero mahal. Mas okay kung sumabay ka minsan sa noodles run namin." Naliwanagan ang mukha ni Lira. "Hi, ako si Lira. Kakadating ko lang galing probinsya." "Wow, fresh provincial air. Welcome to pollution." Nagkatawanan silang dalawa. Mas gumaan ang pakiramdam ni Lira. "By the way," bulong ni Trina, "ingat ka kay Ate Mila. Mabait siya sa una pero pag late ka sa bayad, may kasamang sermon na parang pang mascara festival ang haba." Natatawang tumango si Lira. "Noted, salamat sa warning." Kinagabihan, nakahiga siya sa dilim habang nakatitig sa kisame. Pumapasok sa dingding ang mahinang karaoke mula sa kapitbahay. Yakap ang unan, napabulong si Lira. "So, eto na. Unang gabi sa Maynila, no job, no money, pero may bubong ako masisilungan so okay pa. May pag-asa pa ako." Naalala niya ang mga mukha ng magulang na puno ng pag-asa. Ang mga kapatid, puno ng expectations. Mas mabigat pa yon kesa sa maleta niya. Pero naisip din niya ang tawa ng tambay, ang encouragement ng kwek-kwek vendor at ang ngiti ni Trina. Siguro, baka hindi naman ako babasagin ng lungsod na to. Bahagyang natawa si Lira. "Dear Manila, please be gentle. Fragile ako pero lumalaban." At doon, dahan-dahan siyang nakatulog habang ang karaoke sa malayo ang naging unang lalabay niya sa Maynila. Kinabukasan, naghanap siya muli ng trabaho. Pero naghihintay pa siya ng resulta kaya wala pa rin. Gabi na nang makauwi si Lira. Bubuksan niya sana ang pinto gamit ang susi pero nagtaka siya nang mabuksan agad yon. "Aha? Nilakot to kanina." Mahina niyang usal at mukhang mahilig sa plot twist ang kapalaran. Sa loob, may lalaking nakaluhod sa sahig, napapalibutan ng mga bukas na balikbayan box. Hinahakot nito ang mga gamit nito. Napatingala ang lalaki at pareho silang nagulat at natigilan. "Ah!" Sigaw ni Lira, nakaturo na parang nakahuli ng magnanakaw. "Magnanakaw?" Nagulat ang lalaki at napatayo. "What the? Hey! Who are you?" "Anong who are you? Ikaw ang sino ka? Lumabas ka! Labas! Bakit nandito ka sa apartment ko?" Kinuha ni Lira ang pinakamalapit na sandata. Ang tsinelas niya sabay hagis sa dibdib ng lalaki. "Ouch! Are you crazy?" Sigaw nito at halatang may accent kahit halata namang mas mukha pang Pilipino kesa sa kanya. "You're trespassing." "Trespassing ka dyan! Ikaw ang magnanakaw! May resibo ako!" Ginalugad ni Lira ang bag at iwinagayway ang suot na resibo na galing kay Ate Mila nang magbayaran sila. "Oh, ayan oh! Proof!" Na-offend ang lalaki. "Excuse me,
May kontrata ako at proper receipt. Look! Nilapag din ng lalaki ang sariling papel sa mukha ni Lyra. Pareho silang hingal, parehong galit, parehong nagwawagayway ng resibo na parang naglalaban ng bandila. Sino ka ba? Sigaw ni Lyra, hawak pa rin ng tsinelas, pero ang kabila naman. I'm Leo. Balik ng lalaki. Kakauwi ko lang galing States at narentahan ko to ng maayos. States? Balikbayan? Aba, sosyal ka pa. Then bakit ninanakaw mong apartment ko? I'm not stealing anything. Ikaw ang sumugo dito na parang aswang at hinagisan ako ng tsinelas. Self-defense yun. Mukha kang kahina-hinala. Babae ako. Siyempre magugulat ako kapag nakita ko na may lalaki dito. Napakurap si Leo at tiningnan ang mga gamit nito. Hinuhugot ko lang ang damit ko. Anong kahina-hinala ron? Sabay silang nagmarcha papunta sa maliit na mesa at inilapag ang mga resibo sabay hampas. Tingnan mo. Turo ni Leo sa papel. Pay deposit, 2 months advance. Pirma ni Ate Mila. Legit. Lumapit si Lyra at sinipat ang resibo. Ganyan din ang nakasulat dito. Deposit, 2 buwan advance, pirma ni Ate Mila. Ayan no? Sandaling katahimikan. Sabay silang napatitig at nanlaki ang mga mata. Wait, dahan-dahang sabi ni Lyra. Nagbayad ka rin kay Ate Mila? Yes, of course. Seryosong sagot ni Leo. Cash, diretso sa kanyang kamay. Walang labis, walang kulang. Nagkatinginan sila pareho ng napagtanto. Napaungol si Leo dahil sa frustrations. Nascam tayo. Bulalas ni Lyra at bumagsak ang tsinelas sa sahig. Hindi pwedeng magkasama tayo rito. Ungol ni Leo habang hawak ang sentido. Pero still, sabi ni Lyra, ako ang nauna rito. Ako ang nagbukas ng pinto, ikaw ang huli, so ikaw ang umalis at maghanap ng ibang bahay. No. Mas maaga akong pumirma at nandito ng gamit ko. Ako ang rightful tenant. Excuse me? Naunang tumulo ang pawis, ihi at libag ko sa sahig na to. Ownership by bodily fluids. Napangiwi naman si Leo. That's kadire at hindi valid. Lumalakas ang boses nila na tipong umuugong sa buong hallway. Wala silang tigil sa pagtatalo. Pagkalipas ng 10 minutong sigawan, napaupo si Lyra sa silya. Fine. Malinaw, nascam tayong pareho. So, ano na ngayon? Naglakad-lakad si Leo habang nakahawak sa bewang. Ewan, pero hindi ko isusuko ang space ko. Nakabit ko ng wifi ko. May wifi ka? Biglang umangat ang ulo ni Lyra. Yes, at hindi ko i-share sa'yo. Di wag. Hindi ko kailangan ng wifi mo. Kaya kong magpa-load. Sagot niya kahit ilang oras ng no service ang kanyang cellphone. Tahimik sila ng ilang sandali hanggang sa biglang tumunog ang tiyan ni Lyra. Dahan-dahang lumingon si Leo. Ikaw yun? Namula naman siya. Hindi ako kumain ng tanghalian. Alam mo, ang mabuti pa, harapin na lang natin si Ate Mila para alam natin kung sinong lalayas dito at kung kanino ibabalik ang pera. Sabay nilang binuksan ang gate. Nagmarcha palabas ng gabi ng Maynila. Magkatabi pero ayaw magtinginan. Pagdating nila sa compound/sari-sari store ni Ate Mila, pareho silang pawisan at galit na galit. Nakaupo si Ate Mila sa likod ng counter, kumikending na parang walang kasalanan sa 2 taong nasira ang buhay. Nakangiti pa ito, tipong ngiti na may tinatago. Oh, kayo pala. Kalmado nitong sabi. Nagkakilala na kayo. Kilala agad? Pasabog ni Lyra. Halos atakihin po ako sa puso nang madatnan ko siyang nasa loob ng apartment ko. Correction, singit ni Leo. Apartment ko yun. Nag-aanpak na ako ng mga gamit nang muntik na akong mapatay ng tsinelas niya. Ang OA mo? Buhay ka pa naman, 'di ba? You're welcome. Balik ni Lyra. Pumalakpak si Ate Mila na parang host sa barangay pageant. Okay, kalma. Walang magnanakaw, walang trespasser. Technically, pareho kayong tenants. Technically? Sabay sigaw ni Lyra. Oo, ani Ate Mila at hindi natitinag. Kasi yung space ninyo, pwede namang dalawahan.
Malaki yun. 2 nga ang kwarto dun eh. Ang shared living ay normal sa Maynila. Practical yun. Kaysa wala kayong matirhan, hindi ba? Hindi ko po kaya. Singhal ni Lira. Ayoko makisama sa kanya. 10 minuto pa lang gusto ko nang lumayas. Saka okay lang po sana sa akin pero hindi po pwede ang lalaki. Baka isipin ng magulang ko nakikipag-live-in ako dito. Same, sabi ni Leo. Napakaingay niya. Gusto ko ng peace and quiet. Huminga ng malalim si Ate Mila. Unless may pambayad kayo ng double rent sa iba, wala kayong choice. Kapag umalis ang isa sa inyo, mas malaki ang babayaran ng matitira. No refund sa deposit. Policy yan. Nagastos ko na rin ang mga binayad ninyo para sa tuition ng anak ko. Natulala na lang silang dalawa. No refund? Non-refundable, nasa kontrata. At humigo pa ng coke si Ate Mila. Wala na siyang pera. Alam niya rin na mahirap maghanap ng matutuluyan. Dadagdag pa yon sa problema niya. Saka mukha naman kayong mabait. Saka parang hindi naman bastos itong si Leo. Kilala ko to eh. Ang punto ng mga marasigan. Pwede rin naman kayo maglak ng kwarto nyo. Pasensya na. Alam kong babae at lalaki kayo pero hindi naman siguro masama. Kasi yung tenant ko sa babae at lalaki rin ang magkasama. Okay naman sila. Yun, kasal na. Napangiti pang dagdag ni Ate Mila. Umawang ang bibig ni Lira. Para bang kulang na lang sabihin ni Ate Mila na sila na lang ang magkatuluyan ni Leo para hindi mahirap ang buhay. Umupo si Lira sa plastic na upuan. Wala akong malilipatan. Ubus ng savings ko. Bumuntong hininga si Leo. Same. May nasikaso pa akong papeles. Hindi ako makakalis. Ayoko na pong bumalik sa mga kumupkup sa akin at nakakahiya naman. Nagkatinginan silang parang parehong natalo. Napailing na lang at umungot si Lira. Kung pwede lang, nasipain niya ito sa kalsada. Pabalik na sila sa kanilang tinutuluyan. Nakaupo sila ng magkaharap sa maliit na mesa. Hawak ang mga resibo na parang kasulatan ng kasunduan ng 2 bansa. Ganito na lang, sabi ni Leo. Dapat may rules tayo dito sa bahay. Rules? O sige. Agad naman na nag-isip si Lira. Oo, rule number 1. Quiet hours after 10 p.m. Kailangan ko ng tulog. Umismid si Leo. Halos hindi nga ako maingay. Umismid naman si Lira. Dapat siguro ay hindi sila mag-usap ng binata. Nag-iingay lang naman siya kapag natatapakan ang kanyang ego. Nagpatuloy si Leo. Okay, rule number 2. Huwag gagalawin ng pagkain ko, lalo ng imported snacks. Napataas ang kilay ni Lira. Imported? Galing States? Oo, at hindi para sa'yo. Kung nagugutom ako, di bumili ka ng sarili mo. Masungit na sabi ni Leo. Walang puso? Dinukot niya ang notebook at nagsulat. Rule number 3. Susundin natin ang cleaning schedule ng isa't isa. Kung ano-ano pang rules ang gusto nilang itatag sa paninirahan doon. Pagkatapos nilang pumirma sa ilalim, pareho na naman silang natulala. Nakakabaliw naman to, ani Lira. Kinagabihan, nag-unpack si Lira ng mga gamit, habang si Leo ay nag-set up ng computer nito. Paminsan-minsan, naghahagisan sila ng masasamang tingin. Huwag lumampas sa linya, ani Lira, at itinuro ang imahinasyong border sa sahig. Relax, kahit puno ng ginto ang side mo, hindi ko gagalawin. Sagot ni Leo. Napairap si Lira. Mabuti, kasi akin yan. Ang marupok na kasunduan nilang yon, alam ni Lira na mahirap sundin. Hindi naman din kasi siya sanay tumira sa isang lugar na hindi pamilya ang kasama. Bagong gising si Lira, pero alam niyang wala ng katahimikan sa umagang yon. Nang makalabas, tahimik na nag-inat si Leo, nakaupo sa mesa at binuksan ang laptop para tingnan ng emails. Nakakainis talaga. Mahinang bulong ni Lira habang kinukuha ang tuwalya. Hindi na ako pwedeng gumala dito ng nakahubad lang. Gusto ko pa namang matulog ng nakahubad ngayong mag-isa na ako. Kasi pangarap ko. Kaso biglang may asungot na sisingit dito. Mula sa loob ng banyo, kumakanta-kanta si Lira habang naliligo.
Habit niya na kasi yon, kaya lang nabitiwan niya ang ulo ng shower nang biglang sumigaw si Leo. Ang ingay mo! Bulalas nito. Huwag ka nang kumanta. Para kang pinipilit na pusa. Nagtatrabaho ako pero hindi ako makapag-focus dahil sa boses mo. Hindi tumigil ng pagkanta si Lyra. Mas lalo pa siyang nang inis. Wala siyang pakialam. Parang ayaw niya nang sundin ang mga rules nila na parang halata namang hindi masusunod. Lyra! Sigaw ni Leo. Ano ba? Sumipol-sipol si Lyra habang binabalot ang tuwalya sa buhok at katawan. May underwear na siya, kaya okay lang sa kanya na lumabas ng ganoon. Binuksan niya na ang pinto at naabutan niyang inis na inis pa rin ang binata. "Excuse me, shower therapy to," sabi ni Lyra. "Pampawala ng stress, pipigilan mo pa ako." Alis 6 ng umaga. Sinabi ko na nga na ayoko ng maingay. Bakit ba? Natigilan ang binata nang dumapo ang tingin nito sa kanya. Tumaas ang mga kilay ni Lyra. "Oh, ano?" Napalunok si Leo at umiwas ng tingin. Kumunot naman ang noo ni Lyra. Kanina lang ay galit na galit ang bagong kasama niya sa bahay dahil lang sa pagkanta niya. Pero bigla na lang itong parang nanghina. Maya-may tumayo ito at may hinanap. Nagulat na lang siya nang inihagis nito ang bathrobe na may pangalan pa nito sa likod. Mahina itong nagmura. Huwag kang lalabas ng banyo nang ganyan lang ang nakatapis. Kasama mo na ako. Kung hindi mo kaya magbihis sa loob ng banyo, gamitin mo yan. Sign yung bathrobe na yan. Bago yan at malinis. Bilis, pumasok ka na sa kwarto mo. Umismid naman si Lyra at pumasok na sa loob ng sariling kwarto. Wala namang problema sa kanya yon dahil may underwear na siya sa loob. Pero nang naalala niya ang nanghihinang ekspresyon ni Leo, agad siyang nagulantang. "Hala, baka akala niya inaakit ko siya." Bulong ni Lyra habang nagpapahid ng lotion. Paglabas ni Lyra sa kwarto, masaya pa rin siyang humuhuni-huni, parang hindi naaalala ang pagod kahapon. Para sa kanya, kahit maliit at masikip ang bahay, may kasiyahan sa mga simpleng bagay. Nilapitan niya ang rice cooker at napatingin sa natirang kanin kahapon. "Sige na, kanin lang muna," sabi niya sa sarili. Habang pinapainit ang kawali, kinuha niya ang toyo at daing na nakalagay sa lalagyan at sinimulang iprito. Hindi niya mapigilan ang ngiti habang naririnig ang kumikislap na mantika at ang amoy na unti-unting kumakalat sa kusina. Para sa kanya, yun ang simula ng isang magandang araw. Ayaw niyang sirain dahil lang sa kasama niya. Kaso, mukhang magsisimula na naman si Leo. Ano yung amoy na yan? Ngumisi si Lyra sa gilid, bahagyang nag-uunat sa galit ni Leo. "Breakfast? Gusto mo? Tuyo at daing?" Breakfast? Halos lumuha ang mata ni Leo at sa loob lamang ng ilang segundo, nagmamadali itong lumapit sa mga sinampay na nakasabit sa sala. Naglaba ako kagabi. Mag-aamoy tuyo ang mga sinampay ko. Alam mong maliit ang space natin, tapos nagluluto ka ng ganyan. At magpapakabit ako ng aircon one of these days. At ako nang sasagot sa electric bill kasama sa'yo. Utang na loob, huwag kang magluluto ng ganyan. Sa sala ko ilalagay ang aircon since dito ang workplace ko. Masikip na sa kwarto. Napatingin si Lyra kay Leo, bahagyang naiinis pero hindi nagpakita ng galit. Mukhang palaging may sisira sa magandang araw niya. "Anong gagawin mo kung ito ang gusto ko? Kailangan sa pagkain, ako pa rin ang mag-adjust?" Tanong niya at naiinis na rin. "Saka kwarto mo lang ang lagyan mo ng aircon para hindi problema. Lamigin akong tao at hindi ako pwede sa aircon." Napailing si Leo at mahinang napamura. Hindi talaga tayo magkakasundo. Hindi ko maintindihan bakit kailangan mong gumawa ng komplikadong bagay. Kaya sure ako na hindi ito magiging unang beses. Sa tingin mo, simpleng vegetable salad lang ang kailangan sa bahay na to. Walang amoy, walang kalat, hindi magtatapon ng usok o amoy sa buong kwarto. Simple lang. Simple. Hindi niya pinansin ang reklamo ni Leo. Hindi siya sanay mag-adjust sa gusto ng iba. Lalo na kung alam niyang masaya siya sa ginagawa niya. Patuloy siyang nagbaliktad ng tuyo sa kawali. "Alam mo, Lyra," patuloy ni Leo, tumayo na lang sa gilid niya at hawak ang tasa ng kape. "Hindi ko naman sinasabing bawal ka magluto. Pero pwede ba? Wag sa ganitong paraan. Sobrang amoy, sobrang usok, kahit aircon hindi nito matatabunan.
Pwede ka namang gumawa ng salad. Ulam na wala ng amoy. Healthy pa. Huminga si Lyra ng malalim na parang kailangan niyang ipakita ang pasensya. Salad lang? Sanay ako sa lutong bahay, Leo. Marami akong alam na lutuin, kaya bakit pipigilan ko ang sarili ko? Hindi ba't nakakasawa rin ang mga pagkain na gusto mo? Gusto ko rin kumain ng ulam na may lasa at parang kapag tinikman talagang lutong bahay. Palibhasa, sa States ka nitong mga nakaraang taon. Ito parang kinalimutang Pilipino pa rin. Nakatingin si Leo sa kawali. Halatang lalong nainis sa kanyang mga sinabi. Hindi ko lang gusto na maapektuhan ang araw ko sa simpleng pagkain. Sa bahay natin, hanggang maaari na wala sana tayong pagtalunan. Kasi nakakaubos ng energy ang pakikipagtalo sa'yo, Lyra. Napangiti si Lyra ng bahagya, bagamat may tampo sa loob. Ayoko rin namang makipagtalo sa'yo. Pero huwag mong isasuggest sa akin na kumain ng mga damo na gusto mo. Habang nagluluto si Lyra, naramdaman niyang maliit na tensyon sa paligid. Pero hindi niya pinapansin. Ang bawat ikot ng kutsara, bawat paglipat ng tuyo sa kawali, ay parang maliit na ritual ng kalayaan para sa kanya. Si Leo ay tahimik lang, hawak ang tasa ng kape, nagmamasid, at paminsan-minsan ay may bahagyang buntong hininga. Pagkatapos ng almusal, naglinis si Lyra ng kalan at inayos ang mga gamit. Sa loob ng ilang linggo, kumakatok si Lyra sa iba't ibang opisina, nagsasubmit ng resume at paulit-ulit na inuusal ang parehong kinakabahang pagpapakilala. Bawat rejections ay parang suntok sa sikmura. May ilang interviewer na halos hindi siya tinitingnan, may iba namang mabilis siyang tinatanggihan, at ang ilan ay nagtatanong ng pinaka-kinatatakutan niyang tanong. May connection ka ba dito? Wala po. Tapat niyang sagot at kasunod nun, namamatay na ang interes sa mukha ng mga ito. Pagsapit ng katapusan ng buwan, handa na siyang magtinda ng fishball para lang maparamdam na may silbi siya. At sa wakas ay natanggap siya sa trabaho. Congratulations, Miss Lisa Cruz, sabi ng HR officer sa cellphone. Tanggap ka na para sa training bilang customer service representative. Umugong ang tenga niya sa mga salita. Hindi yon ang pangarap niyang trabaho, ni hindi yon malapit sa kinuha niyang course, pero simula pa rin yon. Tinitingnan niya ang refleksyon sa salamin at pinilit ng umiti. Okay lang, mag-try na lang ulit ako sa dream job ko. Ang mahalaga, may work pa rin ako. Ang unang araw ng training ay puro kaguluhan. Mahigit 200 ng aplikante ang ipinasok sa isang tila nagyayelong conference room. Magpa-practice tayo ng neutral American accent, anunsyo ng trainer. Sabihin niyo lahat, "Thank you for calling. How may I help you today?" Thank you for call. Napautal na sabi ng isang trainee. Pagka-uwi ni Lyra pasado hating gabi, pakiramdam niya'y nabuhol ang dila niya sa kakapilit magsalita ng may accent. Mahirap sa kanya yon, lalo na at matigas ang pananalita nila sa probinsya. Saka, aminado siya, hirap din talaga siya sa English language kahit noong nag-aaral pa lang. Tahimik siyang lumabas sa kwarto, ngunit nadatnan pa rin niyang gising si Leo. Nakaupo ito sa harap ng desk at abala sa laptop. Gising ka pa? Tanong niya. Nagkibit balikat ito. Oo, may inaasikaso lang. Hindi na lang ito pinansin ni Lyra. Binuksan niya na lang ang kanyang training notes. Muli siyang nag-practice ng mahina. Thank you for calling. Oh my God. How may I help you? May I help you today? Napatingin si Leo at ngumisi. Wow, anong pinapractice mo? Mali. Tumahimik ka? Bulong niya habang namumula ang pisngi. Ginaya siya nito. Thank you for calling. This is Leo. I will hit you with concern. Tumigil ka nga. Binato niya ito ng unan. Anong karapatan mong asarin ako? Feeling close ka rin no? Umilag si Leo at humagalpak ng tawa. Ano? Ganun ang tunog mo kanina. Saka kahit ayaw mong mapalapit sa akin, hindi may iwasan kasi nasa isang bahay lang tayo. Kinakabahan na nga ako kung ako ang tatawag, natatawa ako. Nakangisi pa rin si Leo. Pero seryoso, huwag kang ma-stress. Kaya mo yan. Napakurap si Lyra. Medyo nagulat siya sa encouragement na sinabi ng binata. Kaya kahit papaano ay lumakas ang kanyang loob.
Malaking bagay na yon para sa kanya, kaya bahagya siyang napangiti. Bawat gabi matapos ang training, paulit-ulit niyang inuusal ang script habang naglalakad paikot sa maliit nilang bahay. Hindi na naman nagrereklamo sa Leo. "Good evening, this is Lyra speaking." Hala, mali, mas may ngiti pa. "Good evening, this is Lyra speaking." Pagkatapos ng training, dumating ang realidad kay Lyra. Night shift siya. Halos ikamatay niya ang unang duty. Gigising siya ng 8:00 ng gabi, sasakay ng 2 jeep at isang MRT na parang sardinas, at pagdating sa call center, groggy na siya kaagad. "Thank you for calling, this is Lyra. How may I help you today?" Pinilit niyang maging masigla. Isang galit na boses ng Amerikano ang bumulaga. "Your service sucks. I've been on hold for 30 minutes. Nanginginig ang kanyang kamay. Sorry for the inconvenience, sir." "No, you're not sorry. I'm canceling." Pagsapit ng 5:00 ng umaga, pakiramdam niya'y tumanda siya ng 10 taon. Pag-uwi niya, takip ang scarf niyang nanay niya pa ang naganchilyo. Gusto na lang niyang mahulog diretso sa kama. Kasi ang totoo, sa halip na magpahinga, iiyak na naman siya ng iiyak. Hindi siya handa at hindi niya alam na ganoon pala kalupit ang buhay kapag tumanda na. Parang bawat desisyon, nakakatakot ng magkamali. Dahil may mga umaasa na sa kanya. At parang isang dapalang sa hamon ng buhay, nakakawala na ng lakas ng loob para makabangon pa. Nang makalabas siya mula sa kwarto para mananghalian, namumugto ang kanyang mga mata. Nagkatinginan pa sila ni Leo, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Wala namang sinabi ang binata at nagpatuloy sa ginagawa nito sa laptop. Habang nagkakalkal sa ref ng lulutuin, tumulo na naman ang mga luha ni Lyra. Kaya agad niya itong pinunasan. May gulay pa siya roon at mga itlog. Mabuti na lang may ref si Leo. Hindi naman ito madamot sa appliances basta huwag lang niyang sisirain. Malaking kabawasan na nga sa kanya na ito na ang sa kuryente. Hati na lang sila sa bill ng tubig. "Lyra!" Biglang tawag ni Leo. Huminga siya ng malalim at kinuha ang mga pechay at itlog doon. "Ano?" Tumikim si Leo at umiwas ng tingin sa kanya. "May roasted chicken pa dyan. Kumain na ako. Sa'yo na lang." Napatingin siya sa ulam nito. Paano ang dinner mo?" Umismid naman ito. "Madali ako magsawa sa ulam. Sa'yo na lang yan." Napatingin si Lyra sa roasted chicken na mukhang masarap. Napangiti siya kahit papaano at dahan-dahang hinila ang plato. Tinago niya na lang ulit ang pechay at itlog sa refrigerator. "Salamat sa roasted chicken." Tumango naman si Leo. "You're welcome. Ubusin mo yan." Bahagya siyang napangiti habang nagsasandok ng kanin sa rice cooker. Minsan lang maging mabait ang binata, kaya susulitin niya na. Mukhang good mood si Leo. Magaan din ang aura nito ng araw na yon. Pagkatapos ng tanghalian, muli siyang nagpahinga sa loob ng kwarto. Nang dumating ang hapon, naghanda na siya para sa pagpasok. Nang lumabas siya sa silid, sakto namang pagpasok ni Leo sa loob. Galing ito sa labas at bumili ng merienda. Papasok ka na sa trabaho?" Gulat na tanong ni Leo na parang hindi nito alam. Tipid siyang umiti. Oo." Nagkatitigan lang silang dalawa. Nakita niyang parang naiilang si Leo. Nagulat na lang siya nang iabot nito ang supot sa kanya. "Kainin mo na lang habang nasa biyahe ka. Bumili ako ng merienda para sa'yo." Mabilis na sabi ng binata at bumalik agad sa upuan nito. Gulong-gulo si Lyra habang hawak ang supot. "Aha?" "Alis na, baka malate ka." Sabi pa ni Leo at nilagay ang headphone sa tenga. Umawang ang bibig ni Lyra. Wala siyang choice kundi dalhin ang binigay ni Leo. Nang nasa bus na siya, hindi niya napigilang tumawa. May fries, burger at ice cream doon. Matutunaw ang ice cream kaya yun na lang ang inuna niyang kainin. Ang mga natira, kakainin niya na lang mamaya kapag break time. Gayunpaman, habang sumusubo ng ice cream, tumulo na naman ang mga luha ni Lyra. Pero hindi na yun dahil sa bigat ng nararamdaman, kundi sa ideya na tila niyakap siya ni Leo sa kilos na yun. Ang lalaking yun? Huminga siya ng malalim. Hindi na rin siguro masama na magkaroon ng kasama sa bahay.
Nagpatuloy si Lyra sa pagtsatsaga sa trabaho niya. Nang masanay na siya sa night shift, saka naman siya nalipat sa day shift. Nakaramdam siya ng pagod, ngunit hindi siya nagreklamo. Alam niyang wala naman siyang karapatang magreklamo. Hindi naman siya anak ni Henry C. Lahat ng tagumpay niya ay sariling tiyaga at pagsusumikap. Unti-unti, nasanay siya sa ritmo ng buhay niya bilang call center agent. Sa bawat tawag sa headset, sa bawat request na kailangan sagutin, sa bawat aberya na kailangan ayusin, nararamdaman niya ang kaunting pag-unlad sa sarili. Bagong oras, bagong pressure, bagong pakikisalamuha sa mga kasamahan, ngunit hindi na niya pinapansin ang kaba na dati-rati nagpapabigat sa kanyang damdamin. Isang gabi, matapos ang napakabigat na shift, pagod na pagod at halos lantang gulay, dumating siya sa kanilang maliit na apartment. Ngunit nakita niya si Leo, nakaupo sa tabi ng bintana, umiinom ng kape at nakatingin lang sa labas. "Hi!" hingal niyang bati. Bahagyang ngumiti si Leo. "Hello!" Umupo siya sa harap ni Leo at kinuskos ang mga mata. Habang pinagmamasdan ang binata, may kakaibang pakiramdam na lumalabas sa loob niya. Parang okay lang na magbahagi sa taong nasa harapan niya kahit medyo masungit minsan, na parang may tiwala siyang hindi niya alam kung saan ang gagaling. Bumuntong hininga si Lyra, hinayaan ang bigat ng araw na bumagsak sa dibdib niya. "Alam mo, pumunta ako rito para ipagmalaki ako ng pamilya ko, para makatulong. College graduate naman ako, pero hirap na hirap akong maghanap ng trabaho na maayos. Pakiramdam ko, nilalamon ako ng syudad na to. Akala ko kapag nakapunta ako rito sa Maynila, maraming opportunities kasi maunlad. Well, marami naman talaga, pero hindi lang talaga para sa akin. Wala ang opportunities kung walang koneksyon at hindi malakas ang kapit." Tahimik lang si Leo, ngunit ramdam ni Lyra ang atensyon nito. Bahagyang ibinaba nito ang tasa ng kape at ang simpleng kilos ay para bang sinasabi nito na naiintindihan siya. "Ganon talaga dito sa Maynila." Mahina ngunit malinaw na sabi ni Leo. "Maraming may akala na makakahanap ng trabaho rito. Pero ang totoo, sobrang dami ng tao. Mas marami na rin ang bilang ng mga walang trabaho. Pero ikaw, kahit na marami kang disappointments, nakakatayo ka pa rin. Tama lang na lumalaban ka pa rin sa buhay mo." Napangiti si Lyra. Ramdam niya ang init sa dibdib sa simpleng pagbibigay ng suporta na hindi niya inaasahan mula kay Leo. Sa gitna ng pagod at lungkot, may kaunting liwanag pa rin siyang nakikita. Lumaban lang siya dahil may umaasa sa kanya sa probinsya. Ang pamilya niya ang dahilan kung bakit siya patuloy na nagtatagumpay, kahit ilang beses siyang nadapa. Ayaw niyang biguin ang mga ito. Gusto niya kung babalik siya sa kanila, may maipagmamalaki na siya. Hindi lang ang diploma sa kolehiyo, kundi ang tapang at pagsisikap na harapin ang buhay sa isang lungsod na tila walang puso sa mga nagsisimula pa lang. Nagsalita ang binata. "Alam mo, kapag may problema ka, pwede kang magsabi sa akin. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa akin ang mga bagay na gusto mong patunayan. Pero kung nalulungkot ka, pwede mo akong maging sandalan. Alam kong nahihirapan ka sa pag-iisa, na hindi mo kasamang pamilya mo. Kaya pwede akong maging taong makikinig sa'yo." Huminga siya ng malalim, hinayaan ang kaunting pag-iyak na hindi niya matigil sa loob. Ngunit sa halip na malugmok, nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Ang mga salita ni Leo, kahit simple lang, ay nagbibigay ng kaunting balanse sa kawalan ng tiwala niya at kaba sa sarili. "Salamat," bulong ni Lyra sa huli. Bahagyang ngumiti si Leo, isang maliit na ngiti na sapat na para mapawi ang panandaliang lungkot ni Lyra. Sa mga sandaling yon, nagdesisyon si Lyra na kahit gaano kahirap, kahit ilang beses na siyang mabigo, hindi siya susuko. Hindi niya kailangan ng malalaking tagumpay o koneksyon para ipagmalaki ang sarili. Ang mahalaga, lumalaban siya at may taong nakikita ang pagsusumikap niya. Hindi lang pasensya ni Lyra ang sinusubok ng Maynila. Sinusubok din ang kanyang bulsa, lakas, at kahit ang mismong dignidad niya. Bawat sahod niya sa call center,
Parang bula na agad kalahati para sa upa. Malaking parte rin ang napupunta sa ipinapadala niya sa kanyang pamilya. Kaya kahit kasasahod niya pa lang, wala na siya ulit pera. Tinitipid niya na lang din talaga ang sarili sa pagkain. Inilapag niya sa counter ng itlog, sabay buntong hininga. Okay, puro itlog tayo ngayon. Huwag na sanang magkabuni. Sumilip si Leo mula sa laptop nito. Nakikipag-usap ka na sa itlog. Dapat ba akong mag-alala? Oo. Isang buwan yata kaming magbabanding ng mga itlog. Sandali siyang tiningnan ni Leo. Maya-maya ay hindi na nito napigilang tumayo. Lumapit ito at pinagmasdan siyang lutuin ng isang itlog. Iyan lang ang ulam mo? Kunot noong tanong nito. Mabubuhay ka ba sa ganyan lang? Oo naman. Ang mahalaga kumakain. Wala akong budget. Pinadala ko na lahat ng pera ko sa pamilya ko sa probinsya. Kaya egg na lang tayo rito. Natatawa niya pang sabi. Pero hindi natatawa si Leo. Sa halip, nagsimula na rin itong maglabas ng ingredients para magluto. Pagkatapos mong lutuin ng itlog mo, huwag ka munang kumain. Hintayin mo to. Magluluto ako ng sinigang. Nanlaki ang mga mata niya. Wag na. Nakakahiya naman. Okay na ako sa itlog. Pagkain mo na yan. Umiling naman si Leo at nagsimula ng maghiwa ng kamatis. Palaging sobrang niluluto ko. Huwag kang mahiya sa akin. Saka hindi ko rin kayang tiisin na makita kang itlog lang ang ulam mo. Tapos masarap sa akin. Nakakahiya kasi. Napakagatlabi si Lyra. Ikaw na nga ang nagbabayad ng kuryente ko. Pati ba naman sa pagkain mo, makikihati pa rin ako? Napangiti naman ang binata. Okay lang. Hindi ko naman ikakahirap kung makikipag-share ako ng pagkain sa'yo. Kung gusto mo talaga akong bayaran, sabayan mo na lang ako sa pagkain. Nawawalan ako ng gana kapag ako lang mag-isang kumakain. Kaya samahan mo ako palagi. Hindi na siya nakasagot. Ang dating masungit na si Leo, hindi niya inasahan na ganoon kabait. Hindi niya alam kung paano ito tatanggihan. Nang matapos maluto, takam na takam si Lyra. Napangiti naman ang binata nang makitang marami siyang nakain pagkain. Kaya napanguso siya at ginawang hinay-hinay ang kilos. Ako nang maghuhugas, mahina niyang sabi. Mahina itong tumawa. Sige, basta ngayong gipit ka, hingi ka lang sa akin ng pagkain at bibigyan kita. Salamat. At in fairness, ang sarap mo magluto. Ngumiti lang si Leo at pinagmamasdan siyang kumain. Habang gumunguya ito. Totoong nag-enjoy siya sa kinakain. Hindi niya alam pero parang pang-restaurant ang atake ng mga nilutong pagkain sa kanya ni Leo sa mga sumunod na araw. Baon mo, sabi ni Leo isang umaga. Para may makain ka sa lunch. Umawang ang bibig ni Lyra. Ang dami nito. Saka anong baon? Sira ka ba? Hindi ko matatanggap to. Nakakahiya na talaga. Pero pinilit pa rin ni Leo ang lunch bag sa kanya. Mas ma-offend ako kapag tinanggihan mo to. Hinanda ko pa naman yan para sa'yo. Kaysa makipagtalo pa, tinanggap niya na lang. Hindi niya na rin naman masyadong napansin. Pagod na agad siya sa trabaho, kaya nang mag-break, doon palang nagpahinga si Lyra. Binuksan niya ang lunch bag at hindi niya mapigilang ngumiti ng malapad habang binubuksan isa-isa ang mga Tupperware. May kanin, fried chicken, chop suey at cassava cake. May 2 tumbler din, may soup ang isa, habang malamig na tubig naman sa kabila. May sticky note pa at may nakasulat na motivational quote. Wow, ang dami mo namang baon, nakangiting sabi ng katrabaho niya. Ano yan? Pabaon ng asawa o boyfriend mo? Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Hindi, wala akong boyfriend, wala ring asawa. Baon ko lang to. Ako ang naghanda. Pero may sticky note Natatawang tanong ng katrabaho niya. Hindi na siya nakasagot. Mabuti na lamang at hindi na siya tinanong pa nito. Namumula na ang mga pisngi ni Lyra. Paano ba naman niya kasi sasabihin na simpleng kasama niya lang sa bahay ang nagbabaon sa kanya ng ganoon? Gayunpaman, na-appreciate niya pa rin ang ginagawa ni Leo para sa kanya. Alam niyang naaawa lang ito, kaya hindi hinahayaan ni Lyra ang kanyang sarili na mag-isip ng malalim na kahulugan doon. Nang wala siyang pasok,
Para makabawi ay siya na ang naglinis ng buong bahay. Hinayaan naman si Lyra ng binata. Bakit ba laging tamad maglinis ang mga lalaki? Irap ni Lyra at napapabahing sa alikabok. Parang hindi nagalaw tong drawer mula pa nung panahon ni Marcos, sa kusina lang masipag si Leo. Mula sa kabilang dulo ng kwarto, tumingin si Leo mula sa laptop. Oy, nilinis ko na yan dati. Umirap si Lyra. Aha, nung nakaraang 5 buwan pa siguro. Hinila niya ang tumpok ng lumang magazine na nakasiksik sa likod. Habang pinapagpag niya ang alikabok, may bumungad sa kanya. Isang headline ang nabasa niya. Filipino-owned bistro abroad closes after 1 year. Napatingin siya sa litrato na kasama. Malabo ang kuha pero walang duda na si Leo yon. Mas payat, mas maiksi ang buhok at nakatayo sa harap ng magandang restaurant. Umawang ang bibig ni Lyra. Wait, ikaw ba to? Naniga si Leo nang makita kung ano ang hawak niya. Ipinakita pa ni Lyra ang lumang magazine. Ikaw nga! Wow! Restaurant owner ka? Mabuti pa, ibalik mo na yan. Mabilis at matalim ang tono nito. Hindi pinansin ni Lyra ang sinabi nito at nag-scan ng article. Mga salitang tulad ng financial loss, failed investment at closure ang agad na tumama sa mata niya. Napatingin siya kay Leo. Bakit hindi mo sinabing dati kang may negosyo? Negosyante ka pala. Akala ko simpleng virtual assistant ka lang dyan. Dahil hindi naman yun isang bagay na dapat pang ipagmalaki kasi wala na. Malungkot nitong sagot. Napakagatlabi si Lyra. Gusto niya sanang asarin ito pero ramdam niyang iba ang bigat ng pag-iwas ni Leo. Mukhang hindi naging maganda ang karanasan nito noon. Marahan niyang inilapag ang magazine sa sahig. Hoy, hindi ko intensyon na mangialam ah. Hindi ko lang talaga alam. Sorry na na-open ulit. Pinisil ni Leo ang sentido, halatang nag-aalangan kung lalampasan na lang ba o tatapusin ang usapan. Matagal na yun nangyari. Wala nang halaga. Pero ramdam ni Lyra ang bigat sa boses nito. Gusto niya itong maunawaan. Pakiramdam niya, hindi madali ang mga nangyari kay Leo noon bago ito napunta sa sitwasyon ngayon. Leo, mahina niyang wika. Ano ba talagang nangyari? Ikaw, alam mo na ang kwento ko kaya ako napadpad dito. Ikaw, anong kwento mo? Bakit ka napadpad dito? Bukod sa nalaman kong ampon ka ng pamilyang kinalakihan mo, katulad ng sinabi ni Ate Mila, wala na akong ibang alam tungkol sa'yo. Matagal itong hindi sumagot. Ang tanging tunog lang na naririnig ni Lyra ay ang tik-tak ng wall clock at malayong ingay ng mga sasakyan sa labas. Sa huli, bumuntong hininga si Leo. May pangarap ako nun. Gusto kong may sarili akong mabuo at hindi umasa sa mga taong kumupkup sa akin. Nagpakahirap ako sa abroad, nag-ipon ng lahat. Naisip ko na magtatag ng restaurant. Sarili kong lugar para may marka ako sa mundo. Tahimik na nakinig si Lyra at nakatitig lang sa binata. Nung una, okay, dugtong ni Leo. May mga customer, natuwa sila sa pagkain. Akala ko, yun na, nagtugumpay na ako. Pero biglang tumaas ang renta. Nagmahal ang mga supplier. Lumiit ang mga customer. Pinilit kong isalba. Ilabas ang natitira kong pera. Pero imbes na makaahon, nalunod ako sa utang. Niloko pa ako ng business partner ko. Ang business partner ko, asawa na siya ngayon ang dapat ay mapapangasawa ko noon. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Alam niya naman na bawat tao ay may pinagdadaanan. Pero kapag nakakarinig siya ng ganoon, mabigat pa rin pakinggan. Mukhang kahit na may pera o wala, mayaman o mahirap, hindi pa rin makakatakas sa problema. Hindi pa rin makakatakas sa hamon ng buhay. Mapait siyang tumawa. Isang taon lang akong naging mangmang. Nagtiwala. At ayun, lahat ng pinaghirapan ko, nawala na lang. Naninikip ang dibdib ni Lyra. Ang Leo na kilala niya ay laging nagsusungit, laging mukhang walang pakialam. Pero ang Leo na yon, parang batang napagkaitan ng pagmamahal. Yung ex-fiancé ko, bago ko pa malaman na may ugnayan sila ng business partner ko, iniwan niya na ako. Sabi niya, ayaw niya na sa akin.
Dahil wala na akong negosyo. Wala na akong pera. Maluho kasi siya. Nang maayos pang negosyo, palagi ko siyang ini-spoil. Kaya pakiramdam ko, pagkakamali ko rin. Kaya hindi kami nag-work na dalawa. Napalunok si Lyra. Hindi niya maisip ang bigat ng mawalan hindi lang ng pera, kundi ng pagmamahal, seguridad at dangal ng sabay-sabay. Kaya ka bumalik dito? Mahina niyang tanong. Tumango si Leo. Hindi dahil gusto ko. Dahil wala na akong choice. Umuwi akong walang-wala. Walang negosyo, walang fiancé, walang kinabukasan. Ako lang, basag na ako. Nahihiya na rin naman ako na bumalik sa mga tumulong sa akin. Sa mga kumupkop, marami na silang nagawa para sa akin. Umupo si Lyra sa tapat nito. Gusto niyang magsalita, pero parang nagbara ang lalamunan niya. Alam niya kung anong pakiramdam ang mabigo, ang hindi maabot ang inaasahan. Simula pa nung dumating siya sa Maynila, yun na ang laban niya. Leo, bulong niya at mataman itong tiningnan. Ang pagkatalo, hindi ibig sabihin, mahina ka. Ang ibig lang sabihin, sumubok ka. May lakas ka para gawin ang hindi kayang gawin ng marami. Dagdag niya pa. Tinayumang pangarap mo, hindi nagtagal, oo, pero hindi yun mabubura. Nakamarka na yun sa'yo at pwedeng magsimula ka ulit. Matagal siyang tinitigan ni Leo. Wala na ang dati nitong mapanuksong kislap sa mata. Halos lantad na ang kahinaan doon. Tingin mo talaga ganun? Mahina nitong tanong. Kaya ko pa ulit magsimula? Tumango si Lyra. Oo naman. Alam mo, pwede ibang tahakin mo. Pwedeng yun pa rin ang habulin mong pangarap. Pero marunong ka namang magsimula ulit. Ang pagbabalik mo dito, hindi ibig sabihin na talunan ka. Ang ibig sabihin, mas pinili mong buhay. Titig na titig sa kanya si Leo. Kaya medyo naiilang si Lyra. At nagpapalakas yon sa tibok ng kanyang puso. Bahagya siyang tumawa para mawala ang awkwardness. Pero nanlaki ang mga mata ni Lyra at napasinghap nang yakapin siya nito ng mahigpit. Leo, mas lalo lang humigpit ang yakap nito. Kahit 5 minutes lang, gusto ko lang na may umakap sa akin. Nahabag naman ang kanyang puso dahil doon. Mabigat na siguro talaga ang dinadala ni Leo at ipinapakita lang na palagi itong okay. Kaya naman, gumanti siya ng yakap at tinapik ang likod nito. Nang sandaling yon, nakahanap sila ng kapayapaan sa isa't isa. Naging kanlungan siya ng binata at gayon din naman siya. Ang hindi inaasahang pagsasama nilang yon, bubuo pala ng isang pagsasama na magpaparamdam sa kanila ng isang tahanan na pwede nilang balik-balikan. Hindi ka pa ba nagsasawa sa akin? Tanong ni Leo, may bahid ng biro sa tinig habang naglalakad sila pa uwi. Galing kasi sila kay Ate Mila at sabay na nagbayad ng renta. Nakakaya ko pa namang makasama ka, sagot naman ni Lyra. Nakakaya lang. Itinaas ni Leo ang isang kilay. Wow, sasagot mo na yan. Parang napipilitan ka pa. Dapat sinabi mong nag-e-enjoy ka. Hindi pwedeng parang napipilitan ka dyan. Hindi niya napigilang humalakhak. Baka lumaki ang ulo mo kapag sinabi ko nag-e-enjoy ako. Tsaka baka isipin mo rin na kaya ako nag-e-enjoy kasi palagi akong nakakalibre ng pagkain sa'yo. Napangiti naman si Leo at nagkibit balikat. Ipinasok nito ang mga kamay sa bulsa ng jacket hanggang sa natigilan ito. Halika, kumain tayo, sabi ni Leo at itinuro ang maliit na food cart sa gilid ng sari-sari store. Sumunod naman si Lyra, ngumiti ang matandang vendor na kulang sa isang ngipin habang lumalapit sila. Magandang gabi, fishballs, kwek-kwek, tawag ng tendero. 2 baso po para sa fishballs at 2 stick po nitong kwek-kwek, sabi ni Leo at maingat na bumibilang ng barya. Spicy ang sauce ko, ganun din sa'yo? Tanong ni Lyra habang tumutusok ng fishball nila. Tumango naman ang binata. Haluan mo ng matamis. Nang makuha nila ang mga biniling pagkain, nakahanap sila ng maliit na upuan sa gilid ng cart. Sinubo ni Lyra ang isang fishball at nanlaki ang kanyang mga mata sa init na sumabog sa bibig niya. Ang init, Leo, grabe. Humalakhak naman ito at inabot ang isang baso ng gulaman.
Alam mo namang mainit pa, sinubo mo agad. Pinunasan pa nito ang gilid ng kanyang bibig ng may tumulong sauce. Hindi na ilang ang binata sa kilos na yon, kaya hindi rin pinahalata ni Lyra na labis ang pagkailang at pamumula niya. Ngumiti si Leo at pinagmamasdan siya habang ngumunguya ng kwek-kwek. Namumula ka. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Hindi nga, blush on yan. Pero pinisil ni Leo ang mga pisngi niya. Namumula ka. Ito naman, masyadong kinikilig sa akin. Hinampas niya tuloy ito sa braso. Pareho silang natawa at napagtanto niya na komportable na talaga sila sa isa't isa. Bakit ba palagi mo akong tinutokso? Natatawang tanong ni Lyra. Anong tingin mo sa akin? Hindi ako napipikon? Sorry na, hindi na. Nasisihan lang naman ako na ganito tayo. Tagal na rin na hindi ako tumatawa ng ganito. Sagot nito nang nakangiti. Saka hindi matutumbasan ang mukha mo kapag napipikon ka. Pagkatapos nilang kumain at mag-asaran, umuwi na rin naman sila sa apartment nila para lang silang magtropa na naghaharutan sa daan. Magta-try ka ulit mag-apply sa dream company mo? Tanong ni Leo. Tumango naman siya. Oo, hindi pwedeng hindi ko magamit ang pinag-aralan ko. Nakakahiya naman kina nanay at tatay. Saka gusto ko rin talagang mapatapos sa pag-aaral kahit 2 lang sa mga kapatid ko. Napangiti naman ang binata. Kaya mo yan. Naniniwala ako na may perfect timing para sa lahat. Salamat. Maya-maya'y pumasok na sa banyo sa Leo. Ito na muna ang pinauna niyang maligo. Maglilinis pa kasi siya ng aircon. Nasa kalagitnaan si Lyra ng pagpupunas nang mag-vibrate ang cellphone niya sa mesa. Nagliwanag ang screen at mula roon ay nag-appear ang pangalan ng ina niya. Hi, Nay! Sagot ni Lyra at pinipilit panatilihing maayos at kalmado ang tinig. Anak, kumusta ka na? Malambing at mahinahon ang boses ng mama niya, pero halata pa rin ang pag-aalala. Mabuti naman po, Ma. Medyo pagod lang sa trabaho. Sagot ni Lyra, pinipilit ang maliit na tawa. Hinawakan niya ng mahigpit ang basahan. Alam kong nagtatrabaho ka ng mabuti dyan, sabi ng nanay niya at humihinga ng malalim. Pero anak, natatanggap ko ang tawag ng mga kapatid mo. Naalala mo ba yung pinangako mo para sa tuition nila? Naninikip ang dibdib ni Lyra. Alam niyang darating ang pag-uusap na yon, ngunit tila bato ang bumagsak sa kanyang tiyan. Opo, Nay, alam ko po. Sisiguraduhin ko po na may ipapadala ko ngayong linggo. Anak, pasensya na. Medyo nahihirapan na rin kasi kami ng tatay mo magtrabaho. Huwag mo sanang pabayaan ang pag-aaral nila. Tulungan mo sila. Pakiusap. Malambing na sabi ng kanyang ina. Ramdam ni Lyra ang pagmamahal, ngunit kasabay nito'y ang maliit na hiya at pagkabahala. Promise po, Nay, gagawan ko po ng paraan. Sagot ni Lyra at pilit itinatago ang panginginig ng boses. Sige anak, ingat ka. At huwag mong kalimutan kumain. Hindi lang sa trabaho nakatutok ang katawan mo. Alagaan mo rin ang sarili mo. Dagdag pa ng kanyang ina. Opo, Nay, salamat po. Mahal kita. Sabi ni Lyra, halos napapaiyak sa dami ng nararamdaman. Mahal din kita, anak. Ingat. Natapos ang tawag at nanatiling nakatitig si Lyra sa screen. Pakiramdam niya, naging mas malamig ang apartment nila. Nabibigatan talaga siya sa responsibilidad na kanyang dala. Bumagsak ang mga kamay niya sa kandungan at hindi niya napigilan ang mga luha. 1, 2 patak at sa huli tahimik siyang umiiyak. Pinangako niya sa sarili na magiging matatag. Pinangako niyang kakayanin ang lahat, pero ang totoo, bawat piso na kinikita niya ay bahagya lang sumasapat para sa sarili. At ngayon, kasama na rin ang tuition fee ng mga kapatid niya. Lyra? Tanong ni Leo na kalalabas lang sa banyo. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nagulat siya sa malambing na tinig nito. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha. Ngunit nang tiningnan siya ni Leo, napalunok siya sa bango at sa presko nitong mukha. Umiwas siya ng tingin at pilit pinapakalma ang tibok ng kanyang puso. Anong nangyari? Tanong pa ni Leo at hinawakan ang mukha niya.
Bakit ka umiiyak? Parang ayaw nang huminga ni Lyra. Nag-iinit ang kanyang pisngi. Tila nakalimutan niya ang problema niya. Hindi niya na maunawaan ang nararamdaman. Lyra! Okay lang naman ako, sabi niya agad. Lumapit si Leo at umupo sa sofa sa tabi niya. Para siyang hihimatayin sa bango ng binata. Narinig kong kausap mo ang nanay mo kanina. Alam mo, wika nito at napabuntong hininga. Naiintindihan ko to. Expectations ng pamilya. Ramdam ko rin ang bigat niyan. Tiningnan ni Lyra ang binata at pinilit na umayos. Talaga? Oo, sagot naman ni Leo. Pagkatapos kong pumalya sa abroad, ramdam ko na parang nabigo ako sa lahat. Sa mga magulang ko, sa mga kamag-anak. Lahat nang naniwala sa akin. Ang sakit at hindi mo kayang ipaliwanag. Unti-unti, humupa ang kaba ni Lyra habang pinakikinggan ito. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi ko alam kung paano sapat ang ginagawa ko. Halos kulang ng sahod ko para sa sarili ko, tapos kailangan ko pang magpadala para sa tuition nila. Tumango si Leo at lumambot ang mata. Ramdam ko rin yan. Iniisip mo na nabigo ka pero ginagawa mo lang naman ang kaya mo. Minsan yun lang ang pwede sa'yo. Kaya kapag hindi mo na kaya, huwag ka sanang matakot na umamin na hindi mo na talaga kaya. Sobrang bigat, Leo. Minsan hindi ko na alam paano ako makakahinga. Kasi iniisip ko kung anong mangyayari kapag hindi ko nagawa. Hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hindi ka makakalaya sa takot na nararamdaman mo kung pipilitin mo palagi ang sarili mo. Darating ang panahon na mapapagod ka at magiging mas masakit yon. Tandaan mo lang, okay lang na pagod ka. Hindi ibig sabihin na mahina ka. Tao ka lang naman kasi. Marahan na lang siyang tumango. Nang yakapin siya nito, nawala na ang kanyang pagkailang. Sa halip, gumaan ang kalooban ni Lyra sa presensya at mga salita nito. Pero ang pagkakalapit na yon, mukhang mabilis na matutuldukan. Isang gabi, galing si Lyra sa trabaho nang madatnang may bisitang babae sa Leo. Medyo nagulat pa siya, lalo na't halatang sopistikada at maganda ang dalaga. Hindi tuloy alam ni Lyra kung ano ang gagawin. Kapag pupunta siya sa kanyang silid, kailangan niyang dumaan sa gitna ng mga ito. Pero hindi niya alam kung bakit may nararamdaman siyang tensyon sa dalawa. Nandito ka na pala. Nagluto na ako ng dinner. Pwede ka nang maunang kumain. Malumanay na sabi ni Leo sa kanya. Agad namang tumaas ang kilay ng babaeng bisita ni Leo. At sino naman tong babaeng to? Girlfriend mo, Leo? Siya ang pinalit mo sa akin? Sophie, tumigil ka. Saway ni Leo. Seryoso namang tumingin si Lyra kay Sophie. Kung ganon, ito pala ang ex-fiancé ni Leo. Hindi niya alam kung bakit ito nandoon, pero parang may humahawak ng mahigpit sa kanyang puso. Sophie, ang mabuti pa, sa labas tayo mag-usap. Ayoko nagugulo ka rito. Kasama ko lang siya rito sa bahay at huwag mo siyang guluhin. Halika na. Marahang sabi ni Leo. Napalingon agad si Lyra kay Leo. Ano, kakausapin mo pa yung ex mo? Hindi ba't niloko ka naman niya? Bakit ka sasama pa sa kanya? Hindi mo na dapat kinakausap yan. Walang karapatang mangialam si Lyra. Alam niya yon sa kanyang sarili. Pero hindi niya mapigilan dahil mukhang magpapautulang si Leo kay Sophie. Hindi niya rin gusto ang pakiramdam at ang ideyang magkakabalikan pa ang mga ito. And why not? Inis na tanong ni Sophie. Wala kang karapatang mangialam dito. Mahalagang usapan namin, so back off. Hindi ka naman girlfriend, hindi ka naman asawa. So, wala kang karapatang bumoses dito. Sophie, tama na nga. Tumingin si Leo sa kanya. Mag-uusap lang kami. Saglit lang. Mas lalong nairita si Sophie. Bakit ka pa magpapaalam dyan? Hindi naman kayo. Wala kayong relasyon. Hindi ba't mahalaga sa'yo ang pag-uusapan natin? Pinamanahan ka nga ng lolo ko kasi tinuring kanyang parang apo. Makukuha mo yun kung pakakasalan mo ako. Hiwalay na kami ni Tristan. Come on, mahalaga yung mana na yon kesa mapunta lang sa charity. Sophie, pag-usapan natin yan sa labas. Hinawakan ni Leo ang mga braso niya. Mag-uusap lang kami. Babalik ako. Mabilis lang to.
Umiwas ng tingin si Lyra. Sige, mag-usap na kayo. Magpapahinga na rin naman ako. Hindi na hinayaan ni Lyra na makasagot ang binata. Dumiretso na agad siya sa kanyang silid. Nang makarating sa loob, natulala na lang siya. Hindi niya maproseso ang mga narinig kay Sophie. May pamana si Leo kung ipapakasal siya? Mahinang sabi ni Lyra. Malaking opportunity yon para kay Leo. Alam niyang gusto nitong makabawi na maitayo muli ang pangarap nito. Pero bakit sa halaga na kailangan ta nitong makipagbalikan sa ex-fiancé? Sa halagang kailangan niyang masaktan. Kasi ang totoo, nahuhulog na siya kay Leo. Kaya siya affected, kaya siya nangingialam dahil nagugustuhan niya na si Leo. At kung kailan niya naman nararamdaman yon, saka naman bumalik si Sophie. Nang gabing yon, naluluhan na lang siya habang nakahiga sa kama. Hindi na rin siya kumain. Wala naman siya sa mood at talagang nawalan na ng gana. Maya-maya, narinig niya na ang pagdating ni Leo. Ilang saglit pa, kumatok ito. Lyra, gising ka pa ba? Di ka kumain. Hindi siya sumagot. Ayaw niyang makausap ang binata. Tumigil na rin naman ito. Kaya kinabukasan, maaga na lang si Lyra na umalis ng bahay. Ayaw niya itong makausap. Ayaw niya rin na maghahanda pa ito ng baon para sa kanya. Gusto niyang iwasan si Leo hanggat kaya niya. Dahil hindi pa siya handang marinig ang katotohanan. Imposible na hindi tanggapin ng binata ang malaking oportunidad na yon. Nang matapos ang trabaho, para tuloy ayaw niyang umuwi. Pero wala naman siyang choice kundi ang umuwi pa rin. Lyra, sandali lang. Luminga siya at nakita si Jason na tumatakbo papalapit sa kanya. Uwi ka na ba? Oo, bakit? Sagot ni Lyra at dahan-dahang inayos ang bag. Pwede ba kitang ihatid? Alok ng kanyang katrabaho. Gusto ko kasi ng time kasama ka. Nag-alinlangan siya sandali. Ramdam niyang gusto siya ni Jason, pero hindi niya naman ito gusto, kaya ayaw niyang paasahin. Gayunpaman, dahil sa lungkot na nararamdaman, may bahagi sa kanya na pumayag na lang. Okay lang, sige, sagot niya at isinuot ang jacket. Lumabas sila sa gabi at kumikis na pang ilaw ng lungsod sa basang kalsada mula sa ulan kanina. Inaya siya nito sa isang buffet na kainan, kaya sumama na lang siya. Bukod sa libre, may oras siya para hindi agad umuwi. Habang naglalakad sa parke, tahimik lang sila ni Jason. Ayaw niyang umuwi, kaya sumama pa rin siya roon. Gusto niyang kapag umuwi siya, tulog na si Leo. Lyra, tawag ni Jason sa kanya. Marahan siyang lumingon dito. Bakit? Bahagya itong napangiti. Alam mo naman siguro, baka naririnig mo, pero gustong gusto talaga kita, Lyra. Gusto rin kitang mas makilala pa, kaya gusto ko sanang magpaalam na maliligaw ako sa'yo. Natigilan si Lyra sa paglalakad. Hindi niya alam ang isasagot dito. Nakakagulat na may manliligaw sa kanya ng ganoon. Hindi na naman siya bata. Nasa kanya na ang desisyon kung magkakaroon ng boyfriend o hindi. Gayunpaman, may bigat para sa kanya na tanggapin ang panliligaw nito. Parang may bahagi sa kanya na tumatanggi agad. Umiwas ng tingin si Lyra. Ang totoo, nagpunta ako dito sa Maynila para magtrabaho lang. Wala sa plano ko ang magkaroon ng boyfriend o ang makipagrelasyon. Sana maintindihan mo, kaya sorry, hindi ako magpapaligaw sa'yo. Pero paano kung si Leo ang nanliligaw sa kanya? Siguro papayag siya kaagad. Dahil ang totoo, tumanggi lang naman si Lyra kay Jason dahil ayaw niyang magpaasa sa isang tao na alam niyang walang pag-asa sa kanya. Napabuntong hininga ang binata. Wala talagang chance. Kahit subukan mo lang, Lyra. Umiling na naman siya. Sorry, mas mainam na tanggihan kita kaysa ganitong papaasahin kita. Naiintindihan namang tumango si Jason. Hinatid na lang siya ng binata pa uwi. Nang nasa gate na, kumaway siya at nagpaalam na. Pagkabukas niya ng gate, biglang huminto si Lyra. Nandoon si Leo na halatang bad mood. Bigla tuloy siyang na-conscious sa presensya nito. Anong oras na? Tanong ni Leo. Kumunot ang noo ni Lyra. Ha?
Wala ka bang orasan dyan sa cellphone mo? Bakit mo ako tinatanong? 11 p.m. na. Ngayon ka lang umuwi. Nakapatay pa ang cellphone mo. Kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo. Sino ba yung kasama mo? Naiiritang tanong ni Leo. Bahagya siyang nabigla at natawa. Katrabaho ko. Saka bakit ka ba ganyan? Kung makapagtanong ka naman, para namang tatay kita. Nilagpasan niya na si Leo at umakyat na ng hagdan. Sumunod naman agad ito at nararamdaman niyang bad mood talaga si Leo sa bawat hakbang. Nang makapasok sa loob, nilapag niya sa sofa ang bag. Naghubad na rin siya ng mga sapatos at medyas. Yun nga lang, naiilang siya sa presensya ni Leo. Nakatayo kasi ito sa harap niya, parang nag-e-expect ng paliwanag. Sino ba yun? Tanong pa ulit ni Leo. Bakit hinatid ka nun? Maliligaw mo ba? At bakit ngayon ka lang umuwi? Anong oras na? Napabuntong hininga siya at tumango. Katrabaho ko nga. Gustong manligaw sa akin. At saka, ano bang pakialam mo kung gabing-gabi na akong umuwi? Siyempre, may pakialam ako. Ako ang kasama mo sa bahay. Kapag hindi ka umuwi, imposibleng hindi ako mag-alala. Mariing sabi ni Leo. Napairap si Lira. Sino bang may sabing mag-alala ka? Saka, sino ka ba sa buhay ko para tanungin mo ako ng ganyan? Matanda na ako at sariling buhay ko ito. Kaya nasa akin kung anong oras ko gustong umuwi. Hindi nakapagsalita ang binata, pero halatang inis pa rin si Leo. Naiinis rin siya, kaya nilagpasan niya na ito. Gayunpaman, natigilan si Lira nang marinig na naman ang boses nito. Kumain na tayo. Kanina pa kitang hinihintay. Gusto ko tang makasabay kumain at makausap. Hindi ka kumain kagabi. Maaga ka ring umalis kaninang umaga. Lumingon si Lira. Ayoko, kumain na ako. Wala na rin naman akong gana na makasabay ka. And next time, huwag ka nang maghanda ng baon para sa akin. Iba kasi ang iniisip ng mga katrabaho ko. Huwag ka na rin mag-share ng pagkain sa akin. Kaya kong magtipid at nag-aaral ako mag-budget. Para kapag wala ka na rito, kaya kong makakain pa rin. Umigting ang panga ni Leo. Wala na ako rito. Bakit? Sa tingin mo, aalis ako? Ano, may manliligaw ka lang, ganyan ka na. May manliligaw ka, kaya ayaw mong gawin ko sa'yo ang mga dati kong ginagawa. Eh di sige, hindi ko nagagawin. Nagdadabog na pumasok si Leo sa sarili nitong kwarto. Napabuntong hininga na lang si Lira. Hindi niya na talaga batid kung paano pa haharapin ang binata. Pero tama lang naman siguro ang ginagawa niya. Wala siya sa Maynila para magkaroon ng love life. Nandoon siya para magtrabaho. Hindi niya kailangan si Leo na may connection pa sa ex-fiancé nito. Ayaw niya ng may sabit, na may hang-ups pa at may gulo. Simula ng usapan na yon, para na silang mga siraulo na nag-iiwasan sa isa't isa. Nasa iisang bahay, pero itinuturing niyang invisible si Leo. Gayon din naman ang turing nito sa kanya. At habang tumatagal na ganoon, parang gusto niya na lang na lumipat ng bahay. Total, nagkakasamaan na lang din naman sila ng loob. Hindi na bumalik si Sophie, pero wala na rin namang pakialam si Lira. Baka tinanggap na rin ni Leo ang pamana dito. Baka may hinihintay lang at wala na rin naman siyang pakialam doon. Marami pa namang lalaki, marami pa siyang mahahanap at may tamang oras para sa pag-ibig. At sa bawat araw, palagi niyang pinapaalala sa sarili na hindi sila para sa isa't isa ni Leo. At mukhang tinutulungan siya ng tadhana na gawin iyon. Isang araw, nakita ni Lira na nag-eempake si Leo. Hindi pa sila nagpapansinan pero ng araw na yon, tila may kung anong humupa. Meron agad na namuong sakit nang makitang ginagawa ni Leo. Saan ka pupunta? Hindi na napigilang tanong ni Lira. Sa wakas, lumingon si Leo sa kanya. Pupunta muna ako ng US. May kailangan akong asikasuhin. Babalik din ako. Sa pagbabalik ko, mag-usap tayo. Hindi na siya nagsalita. Tahimik siyang bumalik sa kanyang silid. Nang mapag-isa, doon na bumuhos ang mga luha niya. Hindi dapat ganoon. Hindi dapat siya nasasaktan sa lahat ng yon. Pero paano niya pipigilan kung ang puso nagmamahal na para kay Leo? Anong gagawin niya sa sakit na yon? Nang umalis si Leo, mas lalong nadurog ang kanyang puso. Dahil sa pagbabalik nito,
Hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari. Baka nakipagbalikan na ito kay Sophie at wala na rin naman siyang magagawa pa roon. Sa mga lumipas na araw, nagtrabaho lang siya ng nagtrabaho. Hindi niya inisip ang lalaking iniwan siya sa bahay na yon hanggang sa nagkaroon siya ng opportunity. "Anak, umuwi ka na rito," sabi ng kanyang ina. Kumunot ang noo ni Lyra. "Bakit po?" "May kumare akong bumalik galing ibang bansa. Nangako siyang tutulong. Kaysa nandyan ka at ganyan din lang naman ang trabaho mo, mas maigi pang mag-abroad ka na lang. Umuwi ka rito at mag-asikaso ka," saad ng kanyang mama. Bahagya siyang natulala sa mga sinabi nito. Opportunity na yon para sa kanya. Pero bakit parang hindi siya masaya? Tiningnan niya ang silid ni Leo. Wala pa rin ang binata. Hindi pa rin ito umuuwi. Malungkot siyang napangiti. Mukhang tadhana na lang talaga ang gumagawa ng paraan para ipaalam sa kanila na hindi sila ang para sa isa't isa. Kaya naman, mabilis na siyang nag-asikaso ng kanyang resignation. Nagmadali na rin siyang umalis ng inuupahang bahay. Kapag nakauwi siya ng probinsya, balak niyang i-block ang number ng binata. Wala na siyang balak makipag-communicate pa kay Leo. Ayaw niya ang paninikip ng dibdib na ibinibigay nito sa kanya. "Leo, maraming salamat sa pagiging mabait mo sa akin. Salamat sa pagtitiyaga mo sa ugali ko at pagiging support system ko sa loob ng ilang buwan. Sorry din sa mga away natin. Kapag bumalik ka, wala na ako rito. Kaya hindi na tayo makakapag-usap. Bala ko rin na hindi na makipag-communicate pa sa'yo. Para sa akin, naging bahagi ka lang ng magulong buhay ko rito sa Maynila. Gayunpaman, salamat dahil may naging kasama ako. Babalik na ako sa probinsya namin. Doon yata kumakatok ang opportunity sa akin kaysa dito sa Maynila. Doon yata ako mas magtatagumpay at may mga taong tutulong sa akin. Hangad ko na anuman ang tatahakin mo, magtagumpay ka ulit. Naniniwala ako na makakabangon ka ulit kasi magaling ka, Leo. Matupad mo ang mga pangarap na sisimulan mo ulit. Hindi ko batid kung magkikita pa tayo, pero ako, hindi na ako umaasang magkikita pa tayo. Para sa akin, magiging bahagi ka na lang ng alaala ko nang makipagsapalaran ako rito sa Maynila. Dahil ngayong babalik na ako sa probinsya, alam kong iba-iba na naman ang landas na tatahakin natin. Paalam na, Leo. Maraming salamat sa lahat. Lyra. Huminga ng malalim si Lyra at tiniklop ang sulat. Iniwan niya yon sa ibabaw ng lamesa. Muling niya pang tiningnan ang buong bahay at malungkot na napangiti. Kung ano man ang nangyari roon, hanggang doon na lang yon. Lumipas ang mga buwan, nag-asikaso na nga si Lyra ng papers niya para makapagtrabaho sa abroad. Dahil may kakilala, napapadali ang kanyang pag-aasikaso. Hanggang sa lumipas ang mga taon, nakapunta na nga siya sa Australia. Doon, mas may purpose ang trabaho at nakapag-ipon pa siya. Hindi man align sa tinapos niya, ang mahalaga, may kalakihan din ang kita at nakakapagpadala siya sa pamilya. Nakakaipon si Lyra, kaya masasabi niyang mas okay siya roon. Gayunpaman, kapag nakakaramdam ng pag-iisa si Lyra, biglang sumasagip sa kanyang isipan si Leo. Iniisip niya kung nasaan na ito, kung anong ginagawa ng binata, at kung ano na bang lagay ng lalaking minsan niyang minahal. May bahagi sa kanya na gusto itong i-check sa social media, pero paulit-ulit na pinipigilan ni Lyra ang sarili. Pilit na kinukumbinse na tapos na ang yugtong iyon. "Aba, puro trabaho na lang ba? Hindi na magbo-boyfriend?" Tanong ng kanyang ina nang minsan siyang makapagbakasyon sa Pilipinas. Mahina siyang tumawa. "Wala pong matipuhan, Nay." "Walang matipuhan. O talagang balak mo nang maging matandang dalaga? Bigyan mo naman kami ng apo. Nasa ibang bansa ka na. Maghanap ka na ng puti para maganda-ganda at gwapo naman ang mga apo namin," sabi pa ng kanyang ina. Bahagya siyang natawa. Ang nasa isip niya, kahit Pilipino ang mapangasawa niya, magiging pogi at maganda pa rin ang mga anak nila. Pero biglang nawala ang ngiti niya sa mga labi nang biglang sumagi sa kanyang isipan si Leo. Napabuntong hininga na lang si Lyra. Ilang taon na
Pero hindi niya alam kung bakit hindi niya pa ito nakakalimutan. Hindi niya alam kung bakit may malaki pang espasyo sa puso niya si Leo. Nang bumalik sa Australia, nagpatuloy siya sa trabaho. Masaya naman siya sa ganoon. Hindi na naman siguro kailangan magkaroon ng boyfriend o asawa. Ibubuhos niya na lang ang oras sa mga kapatid niya. Pero paano kung lahat ng plano ni Lyra hindi nakalaan para sa kanya? Lumabas naman tayo, Lyra, nakangiting sabi ni Emmy, isa sa mga Pilipinong katrabaho niya. Unwind naman kahit kaunti. Saka para makakilala ka rin ng ibang tao. May bagong bukas na resto bar at mostly mga Filipino raw ang nandun. Since Filipino raw yung owner. Pero may ibang lahi raw doon. Sige na, punta na tayo, Lyra. Tinatamad siya. Wala siya sa mood gumimik. Subalit alam niyang hindi naman siya titigilan ni Emmy. Kaya wala siyang nagawa kundi ang sumama. Pagpasok sa loob, karamihan nga ay mga Pilipino ang mga nakikita niya. Wala siyang balak uminom ng sobra, kaya isang margarita lang ang kanyang in-order at nakinig na sa live band doon. Pulutan, sisig, saad ni Emmy. Gusto mo ng kanin? Umiling si Lyra. Ayoko, no rice, diet ako ngayon. Gumisi naman si Emmy. Hindi ka maglalasing, 'di ba? Magpapakalasing ako ngayon. Ikaw ang bahala sa akin, ha. Bantayan mo ako. Umismid si Lyra pero hinayaan na lang ito. Alam niyang broken-hearted ang kaibigan niya. Mukhang may problema ito sa boyfriend nito na ka-long distance relationship. Kumakain si Lyra ng maanghang na sisig nang biglang may lalaking umakyat sa stage. Bigla siyang naubo ng malakas nang napagtanto kung sino yon. Sa tagal ng panahon, hindi siya makapaniwalang makikita pa si Leo. Nagpalakpakan at nagsisigawan ng mga staff sa resto at tinatawag itong boss. This is my first time to sing in front of the crowd, nakangiting sabi ni Leo. Because today, I already found her. Lumakas ang tibok ng puso ni Lyra nang tumingin ito sa kanya. Nang magsimula itong kumanta, parang bumalik ang lahat ng saglit na mga alaalang pinagsaluhan nila. Umiwas siya ng tingin, ayaw mag-assume sa mga bagay na matagal na rin namang natapos. Nang matapos ang kanta, nagpalakpakan at naghiyawan ang mga tao. Kinakalabit naman siya ni Emmy, nagtatanong kung bakit panay ang tingin sa kanya ng may-ari. Naging magkasama kami dati sa bahay na inuupahan ko. Hindi ko siya boyfriend o naging ex. Mahina niyang sabi. Pero may ngising mapang-asar ang kanyang kaibigan. Bakit namumula ka dyan at parang naluluha na? May past kayong hindi natapos, no? Kausapin mo kaya? Mukhang type ka pa. Kanina pa tingin ng tingin sa'yo. Itinago ni Lyra sa irap ang nararamdaman. Ayoko. Baka mamaya may asawa na yan. Di naging kabit pa ako. Ang huling balita ko sa kanya, pumunta siya sa US para yata makuha yung mana niya sa lolo ng ex-fiancé niya. Pero para makuha yon, pakakasalan niyang ex niya. So, baka ganun ang nangyari. Pero wala naman akong pakialam. Hindi naman naging kami. Tenant lang kami sa bahay na inuupahan naming dalawa. Yun lang naman ang meron sa amin. Pero sa halip na uminom pa ng uminom ang kaibigan niyang si Emmy, tuloy-tuloy na ang naging tanong nito. Sus! Bakit parang may tension at spark sa inyong dalawa? Parang may bigat eh. Bakit nangangamoy mag-isa na ako sa apartment kapag nagkaroon ka na ng boyfriend? Hindi na lang siya sumagot. Nangangati na ang mga paa ni Lyra na umalis doon. Hindi siya komportable. Hanggat maaari, ayaw niya nang magkaroon ng koneksyon pa kay Leo. Wala naman silang dapat pag-usapan. Hindi rin naman naging sila. Yun nga lang, hindi pa siya nakakamumog, nakakahilamos, may kumatok na sa pinto ng apartment nila ni Emmy. Labis ang gulat na naramdaman niya nang makita si Leo at may dala na isang bouquet ng mga rosas. Anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong. Umawang ang bibig nito nang makita siya. Sobrang aga ko yata. Pero kasi may dala akong breakfast para sa inyo para hindi na kayo magluto. Nalaman ko rin ang address nyo kasi sinabi ni Emmy kahapon. Napalunok si Lyra. Pasimpleng kinakapa kung may panis na laway siya. Gusto niyang kutusan si Emmy. Hindi man lang siya nakapag-prepare. Sige pasok.
Para kay Emmy ba yan? Tanong ni Lyra na wala sa hulog. Ngumuso naman ang binata. Lyra, ikaw ang tinitingnan ko kahapon. Ikaw yung babaeng iniwan ako at hindi hinintay na bumalik. Kaya para sa'yo to. Mas lalong kumabog ang dibdib ni Lyra. May asawa ka na. Nagbalikan na yata kayo ng ex mo. Nawala ang maliit na ngiti ni Leo. Yan bang tingin mo? Kaya bigla ka nalang umalis at hindi nagparamdam. Umiling si Lyra at dumiretso na sa loob. Huwag na nating pag-usapan. Matagal na yon. Hindi naman... Hinanap kita. Agap ng binata. Nang umalis ka, ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung saan ka hanapin. Hindi ko pinili ang ex ko. Kasi matagal na akong tapos sa kanya. Wala na akong pakialam sa manang yon. Nasa iyo ang puso ko. Bumalik ako sa US, ikaw nang laman ng puso't isip ko. Pumunta ako ron para i-check ang lolo ni Sophie kasi kahit papano, naging pamilya ang turing niya sa akin. Nangingilid ang mga luha ni Lyra. Hinagod niya ang dibdib na hindi na kumakalma. Nangungusap ang mga mata ni Leo. Nahanap kita, pero nasa Australia ka na raw. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko nga alam kung tama bang ginagawa kong paghabol sa'yo. Kasi mukhang hindi mo naman ako mahal. Kasi naiwan mo ako ng ganon. Wala akong balita sa'yo. At sa bawat taon na wala akong alam sa'yo, natatakot ako na paano kung huli na ako? Paano kung may mahal ka ng iba? Paano kung may asawa at may pamilya ka na? Paano kung umaasa sa'yo? Saan ako pupulutin? Binigyan mo ulit ako ng pag-asa sa buhay tapos babawiin mo lang din pala. Hindi niya na napigilan ang mga luha niya. Ayaw niyang tumingin kay Leo. Marami silang hindi na pag-uusapan noon. Kaya ngayon, para siyang nabubunutan ng tinik sa dibdib. Mahal kita, Lyra. Garal-galang boses na sabi ni Leo. Sa lahat ng pagsisikap ko ngayon, ikaw ang dahilan para makita kita ulit. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mong maipaliwanag ko ang lahat. Sorry kung wala tayong maayos na komunikasyon. Kung nagpadala ako sa selos ko. Sorry, please. Humihingi ako ng pagkakataon sa'yo. Hindi na napigilan ni Lyra. Niyakap niya ito ng mahigpit. Gumanti naman agad ang binata. Sabay sila ni Leo na umiyak para sa ilang taog na sayang na wala nila ang isa't isa. Sorry din. Ewan ko. Hindi ko na rin siguro nilinaw kasi marami pa akong priorities ng panahon na yon. Sabi ni Lyra. Ang mga pinaramdam mo sa akin, first time kong naramdaman, kaya hindi ko alam kung paano ihahandle. Sorry. Leo, I'm sorry. Puno ng damdamin na hinalikan ni Leo ang kanyang noo. Okay lang, babawi tayo ngayon. Tuturuan ka ng pagmamahal mo sa akin at pagmamahal ko sa'yo na i-handle ang lahat. Kaya natin to. Mag-work ang relasyon natin. Hinding-hindi ako bibitiw sa'yo. Mahal na mahal kita, Lyra. Simula ng araw na yon, ginugol na nila ang buhay sa pagmamahal sa isa't isa. Pagkatapos ng isang taong relasyon, umuwi sila sa Pilipinas at doon nagpakasal. Akala ni Lyra, wala ng chance na magtagpo ang mga landas nila. Pero mukhang kapag tadhana talaga sila ng Diyos, kahit saan pa sila mapunta, kahit anong sitwasyon pa ang kanilang kasadlakan, babalik at babalik pa rin sila sa piling ng isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kapag kayo ang nakatadhana, walang pagdududa, walang distansya, at walang kahit anong hamon ang magpapasira sa sinulid na mayroon kayo sa isa't isa. Para rin ang kwentong ito sa mga taong malaki ang expectation sa mga bagay na ginagawa. Hindi palaging ibibigay ng mundo ang mga gusto nating mangyari. Pero ang mga pagdadaanan natin, huhubog sa atin para maging malakas at huwag magpadaig sa mga problema. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.